Good morning guys, good morning, good morning. Andito naman sila Kwatsirong Bisaya at magkukomento na naman tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa politika. Ito na nga guys, may nakita akong interview kay Tito Soto, Tito Sen, na may posibilidad guys na yung impeachment na inihain kay VP Sara sa Senate is automatically mawawala. Kasi sabi niya nga, magkakaroon na sila ng panibagong seat of Congress. So ayon sa Constitution, lahat ng mga naka-file sa seat of Congress na itong 19th Congress, automatically yan mawawala. So guys, tingnan natin yung sinasabi ni Tito Soto. Merong conflicting rules tungkol doon sa carry-over at hindi. Aha. May ganun ho ba kayong nakikita dyan? Yung 19th Congress kasi, itong 19th Congress na ito, Apo. 12 mawawala. Yes. Tapos na yung term. Apo. At yung iba marireelect, pero panibagong Congress ito, 20th Congress. Apo. Okay, dalawa ang conflicting rules dyan. Isa, yung Senate rules. Okay. The Senate rules emanate from the Constitution, okay? Yes. Ang sinasabi sa Constitution at sinasabi ng Senate rules, kapag natapos ang Kongreso, let's say the 19th Congress, everything will die. Back to zero. Kaya tinatawag na adjournment sine die. Yes. Sine die means without day. Yes, sir. Latin ng without day. Kasi nga, ang ibig sabihin nun, lahat ng tinitake up ninyo, patay na lahat yun. Magre-refile kayo ng mga bill, magre-refile kayo ng committee report. Yes. Walang carry over yun. Yun ang Senate rules. Yun ay galing sa Constitution. Okay. Ngayon, ang impeachment rules naman, ang sinasabi, pag naumpisahan, kailangan tapusin. Yes. Alright? In so many words, pero ganun. Okay. Ngayon, ang impeachment rules emanate from the Senate. Emanated from the Senate. And the Senate rules emanates from the Constitution. So, ang tanong dito, sino ngayon dyan na masusunod? So, sino ba dapat ang susundin? Yung Senate rules or yung Constitution? Diba? So, very obvious naman guys, na dapat kailangan sundin nila ang Constitution. Kasi naayon sa batas yun. Ang Constitution, siya yung supreme rules sa lahat ng mga batas na iminimungkahi sa lahat ng mga mambabatas. Diba? So, kumbaga, meron kang guide siya yung guide mo yung Constitution Hindi mo pwedeng baliin yun Kaya, very clear guys, kung itutuloy pa nila yung impeachment, binabayulitan nila yung Constitution. Kaya kung ano man yung mga nakabinbin ngayon na mga nakafile na kaso or kahit ano man transaction na nandun sa 19th Congress, automatically yan died. Back to zero sila. So, ang pagbabasehan natin, hindi na ma-impeach si VP Sara. Di ba? Kailangan nila mag-file uli sa Congress ng panibagong impeachment. So, kung mapapalitan yung speaker sa Congress, yung House Speaker nila, kung papalitan ni Pulong Duterte yan, mababaliktad ngayon ang sitwasyon. Si BBM ngayon ang magkaroon ng impeachment. Kasi, mas marami talagang impeachable offense si BBM compare mo kay Sara. Si Sara naman talaga, wala naman talaga siyang ginawang impeachable offense. Yung ipinagpilitan nila na 125 million is naman yon, clear naman yon at validated naman yon sa COA. Cleaner ng COA yon, diba? Samantalang si BBM, siya ang napakaraming impeachable offense na ginawa sa bayan.
Kaya kailangan siya talaga yung dapat ma-impeach, hindi si Sara. Oo, naman si Lalay. Ayaw analay, ayaw pa mga aklay. Butan man na si Lalay. So, wala na mga buhaya sa Congress, di ba? Tiklop na yung mga pakpak nila dyan. Pag si Pulong na magiging House Speaker. Oh. Ito guys, tingnan nyo kung gaano talaga ka weak leader ni BBM. First 1 year niya sa pagkapangulo, umupo siya bilang isang DA secretary. Na sa pagkaakala natin, maresolba niya lahat ng mga problema sa agriculture. Din ngayon, sa interview niya kay Katunin, inisisi niya lahat niyang pamamalakad na mahina nga yung governance niya. No, ito guys, tingnan mo. Ano sa politika? Disappointed ang tao sa service. At least, naramdaman mo, nakikita mo na talagang disappointed ang mga tao sa pamamalakad mo. Di ba? Dapat noon mo pa yan nararamdaman. Hindi ngayon, kung kailan natapos yung eleksyon, tsaka ka nakapag-realize na disappointed yung mga tao sa performance ng panggogoberno mo. Ang pangkontrol doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Oh, shit. Here we go again. Alam naman niya pala Alam niya naman pala na taong gobyerno pala ang nag-i-smuggle ng bigas. Bakit anong ginagawa niya sa 1 year niya sa agriculture? Bakit hindi niya nasawata yung mga smugglers? In fact, inappoint niya pa bilang special envoy ng China. O ito, tingnan mo. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. The secret appointment of Michael Ma as the special envoy of the president to China has become a topic. Marcos Jr.'s appointment of Ma, and if it is true that he was appointed despite allegations of involvement in smuggling of agricultural commodities in the country, would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators, allegedly in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines, namely Michael Ma, Lujin Ang, Andrew Chang, Lucio Lim, and Jerry Tebes. Well, Michael Ma is simply untouchable. Only blind supporters of this administration would ignore these issues given the clear indicators. Oh, di ba? Sabi ni First Lady, sama-sama tayong babangon muli. Oh, nakikita natin yung smuggler ng bigas kasama niya. Oh, bakit hindi niya hulihin? Oh. Naamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Ang problema sa binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, makikita natin na talagang wala siyang heart sa mga ordinaryong mamamayan, sa mga Pilipino, kasi hindi niya nga nasubukan na magiging mahirap, di ba? Hindi niya nasubukan na sumakay ng jeep, sumakay ng tricycle, naglakad, namalingki, or kung ano-ano pa yung mga ginagawa ng mga ordinaryong mga mamayan. Kita mo kung sino-sino yung mga kaibigan niya binabanggit. Mga business tycoon ng bansang Pilipinas or kahit saang mang lupalop ng mundo. Yun yung mga kaibigan niya, yun yung mga nakakaharap niya simula nung bata pa siya hanggang ngayon. Kaya wag na tayong mag-expect na papansinin niya tayo mga ordinaryong mamamayan. Kasi hindi sumagi sa katiting ng kanyang isipan na kaibigan niya ang mga ordinaryong mga Pilipino. 'Di ba? Sa bibig niya na mismo, siya na mismo nagsabi. Weak leader siya. Mga kaibigan niya, mga mayayaman,
napaka-changeable mindset niya, di ba? Kaya lahat ng mga desisyon niya sa buhay, nagbabago talaga yan. Kaya yung mga pangako niya, huwag nyo nag-i-expect na matutupad yun. Kasi pangarap niya lang yun. Yung pangarap, pag hindi mo siya inaksyonan, mananatiling pangarap yun. Kaya wag na kayong umasa. Diba guys? So hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa mga nanood. Thank you so much guys for watching. Bye-bye. Ingat kayo parati. God bless.